Pinagkaguluhan naman sina Manny Pacquiao at Timothy Bradley sa kanilang arrival sa MGM Grand. At mula sa Las Vegas, saksi si Pia Arcangel. Sa lakad pa lang niya papunta sa makeshift ring sa lobby ng MGM Grand, kita na ang kumpiyansa ni Timothy Bradley na nauna sa binansagang grand arrival nila na makakalabang si Manny Pacquiao sa Las Vegas, Nevada. You know, I'm a winner. You know, I come to win every time I step in the ring. Manny Pacquiao's a great fighter, but he has losses on his record. He's tasted defeat. I haven't tasted defeat. Pinaghandan daw niya ang lakas, bilis at estilo ni Pacman, kaya ito raw ang dapat mag-ingat sa kanya. What should Manny watch out for? Everything I bring. Present din para magbigay suporta kay Bradley ang kanyang mag-ina. A lot of people say that he doesn't have the skill or the ability to beat him, but I think they'll see a different Tim Bradley. Maaga pa lang, marami nang nagabang para sa grand arrival ni Timothy Bradley at Manny Pacquiao. Pero tingnan natin kung sino nga ba ang talagang gusto manalo ng mga fans. Are you Pacquiao or Bradley? Pacquiao. Pacquiao or Bradley? Pacquiao. Pacquiao or Pacquiao? Pacquiao. Pacquiao or Bradley? Pacquiao. Here from the UK to support him. Oh, you came all the way just to watch us fight? Definitely, yeah. I've supported him for a long time, come all the way from England to see him, so just can't wait. Take a photo, okay. At nang dumating na ang pinakahihintay na si Pacquiao, lalong lumakas ang hiyawan ng fans. Si Coach Freddie Roach naniniwalang si Manny ang unang tatalo at posibleng maka-knockout pa nga kay Bradley. He's gonna want to knock this guy out. I really think that this is going to be Manny's biggest test. Pagkatapos ng grand arrival, nagpakondisyon si Pacman sa top-ranked gym. Bilang bahagi pa rin ng kanyang paghahanda, nag-light run si Pacquiao sa track oval ng University of Nevada, Las Vegas. Bukod sa di magkamayaw na fans, naroon din si Andre, ang batang may stage 4 cancer na una nang bumisita sa training ni Pacman sa Los Angeles. Binigyan siya ng pambansang kamao ng autograph painting at binasahan pa ng Bible verse ng isa sa mga miyembro ng Team Pacquiao. For I know the plans I have for you, declares Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yes. Samantala, kumpirmado ng magtatanghal sa Fight Night ang American Idol Season 11 runner-up at half Pinay na si Jessica Sanchez. Pero hindi lupang hinirang ang kanyang aawitin kundi ang US National Anthem. Mismong si Jessica ang excited na nagkumpirma nito sa Twitter. Mula sa Las Vegas, Nevada, ako si Pia Arcangel, ang inyong saksi. Halos patas daw sina Manny Pacquiao at si Timothy Bradley kung pisikal na aspeto ang pagbabatayan ayon sa ilang eksperto. Saan naman kaya sila magkakatalo? Alamin sa report ng saksing si Chino Gaston. Isang veterano at kampyong boksingero kontra sa isang mandirigmang ni minsay di pa natatalo. Ito ang labang inaabangan hindi lang ng boxing fans kundi ng mga Pilipino. Ang ating pambansang kamaong si Manny Pacquiao na nga ba ang kauna-unahang magpapatumba kay Timothy Bradley. Kung pisikal na aspeto lang, halos patas daw ang match-up ni Pacquiao at Bradley. Kalahating pulgada lang na mas matangkad si Pacman kesa sa kalaban. Gayunman, mas mahal ng 2 pulgada ang reach o abot ng kamao ni Bradley kumpara kay Pacquiao. Sa physical aspect, given na yan eh. Kita natin yung training camps ng parehong kampo. 100% talaga sila. Both camps really want to win this fight. Pagdating sa edad, mas matanda ng 5 taon si Pacquiao. Pero dahil din diyan kung bakit mas lamang sa karanasan si Pacman, lalo na sa mga itinuturing na big ticket o bigating mga laban. Katunayan, halos doble ang bilang ng mga naipanalo ni Pacquiao sa mga naitalang tagumpay sa ring ni Bradley. Pero si Bradley naman, wala pa kahit isang talo, kaya di raw pwedeng ituring na sacrificial lamb. Nasa utak na ng promoter yan. Ano ang kalaban pwedeng ilaban namin kay Manny Pacquiao na magdadala ng magandang laban, papanoorin ng tao, pero si Manny Pacquiao always should have the edge. Gayunman, sa level down ng mga world champion gaya ni Pacquiao at Bradley, minsan tibay ng dibdib at tamang mentalidad daw ang nagiging susi sa tagumpay. Antabayanan ngayon kung paano sasabayan ni Bradley ang bilis ni Pacquiao at bigat ng kanyang mga suntok. Ang buong mundo nanonood,
we will expect MGM Grand Arena to be packed for this fight. No, yung makakadala, makakahandle ng pressure at magiging composed for the whole fight will win this fight. Maliban sa lakas at bilis, tila mas matindi rin daw ang paghahanda ni Pacquiao. Nabawasan daw kasi ang mga distraction sa personal na buhay ng pambansang kamao. Kaya tingin ng isang international boxing referee, posibleng sa ika-5 o ika-6 na round bumagsak na raw si Bradley. Sa ensayo niya, focus siya. Tapos, hindi na siya nagpupuyat. Focus na sa pagbabible niya. Hindi tulad ng dating mga fights niya na lagi siya nagpupuyat. Yun nga lang, dapat daw mag-iingat si Pacman sakaling makapaglabas ng lucky punch o tiyambang suntok si Bradley. Pero fans ng pambansang kamao sa Elordi Boxing Gym sa Quezon City, kumbinsidong hindi ito mangyayari. Physical characteristics, I think, nasa peak pa rin si Manny Pacquiao. Kaya lang, since compared kay Bradley, marami kasing nakasurround sa kanya since marami rin siyang iniisip. Siguro it might be a factor, pero I think naman he's prepared. Nakita ko yung laban ni Bradley, parang bagal eh. Tapos si Pacquiao, mabilis ang paa, galaw. Ako si Chino Gaston ng inyong saksi. Puspusan na rin ngayon ang paghahanda sa ilang lugar sa Maynila na may libreng screening ng labanang Pacquiao-Bradley. Saksi si Ian Cruz. Sa bawat kombinasyong pinakakawala ng pambansang kamao, iyawan ang isinusukli ng sambayanan. At ngayon pa lang, excited na pinag-uusapan sa ilang umpukan ang tingin nila ay magiging resulta ng laban ng Pacquiao-Bradley. Pacquiao. Bakit? Ay, magaling si Pacquiao kaysa kay Bradley pa rin eh. Pacquiao, Bradley. Pacquiao po. Bakit Pacquiao? Round 1 pa lang po, bagsak na yan. Si Bradley. Bakit po? Para namang masubukan naman natin kung anong mangyayari kay Pacquiao kung sakasakali manalo si Bradley. Para bigyang pagkakataon, ang ibang boxing fans na mapanood ng live ang laban, inihahanda na ang mga lugar na pagdarausan ng libreng screening tulad dito sa San Andres Sports Complex. Kaya pinatitibay ang mga gate nito na nasira nang magkatulokan ng ilang manonood sa isang naunang laban ni Pacman. Kahit anong magbigay nila, patibay o palang madisgrasya ang tao. Inayos na rin ang air conditioning system, ang mga libu-libong upuan at ang plywood na magsisilbing projection wall ng live screening. Nasa 5,000 lamang ang seating capacity nitong San Andres Sports Complex, pero pag may laban si pambansang kamao Manny Pacquiao, nasa 10 hanggang 12,000 katao ang nagsisiksikan dito upang mapanood ang kanyang laban. Naikabit na rin ang projection wall sa Dapitan Sports Complex. 4 na iba pang lugar sa Maynila ang pagdarausan ng libreng screening. Basta sila maghintay lang sila kasi may mga oras naman kami na binibigay sa kanila pag nakapila na sila dyan kung anong oras pa papasukin kasi binibigyan muna namin ng priority yung may mga ticket. So, konting tiyaga lang? Konting tiyaga lang. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Samantala, sa huling araw ng pagdalo ni Pangulo Aquino sa United Kingdom, nakipagkita siya kay Prince Andrew at kay British Prime Minister David Cameron. Tila naging poster boy rin ang Pangulo ng tourism campaign ng Pilipinas. At mula sa London, saksi si Joseph Morong. Kasalukuyan nagpupulong sina Pangulong Noynoy Aquino at His Royal Highness Prince Andrew the Duke of York na kumatawan para sa inang si Queen Elizabeth II na nasa gitna ng selebrasyon ng kanyang ika-60 taon sa trono. Bago ang British Royalty, nakipagpulong muna ang Pangulo kay Prime Minister David Cameron sa 10 Downing Street, ang katumbas ng Malacanang Palace sa Pilipinas. Ang pulong sa pagitan ni Pangulong Noynoy Aquino at British Prime Minister David Cameron dito sa official residence ng British Prime Minister ay simbolikong pagpapakita ng pagpapaigting ng ugnayan ng Pilipinas at ng Britanya. Inimbitahan ni Pangulong Aquino si British Prime Minister Cameron na bumisita sa Pilipinas. Sa pulong, kinilala ng United Kingdom ang papel ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na may malaking papel sa pagpapanatili ng kaayusan sa rehiyon kabilang ang West Philippine Sea. Pagkatapos nag-lunch naman ang Pangulo kasama si London Mayor David Button. Kagabi, nakaharap ng Pangulo ang mga miyembro ng Filipino community sa London kung saan ibinalita niya ang pagpapatasik kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Nilunok na namin yung EO1, nilunok na namin yung EO2, dami na namin nilunok. Ayaw namin ng gulo. Papel namin ayusin yung problema. Humantong tayo sa impeachment. Ibiniba niya rin ang mga proyekto ng kanyang administrasyon at tila nag-poster boy pa
para sa It's More Fun in the Philippines campaign ng Department of Tourism sa London. It's more fun in the Philippines. Dito sa London, summer. Kaya lang, ang temperatura 13. Kung sa atin lang yan, hindi sana hindi ako naka-coat and tie. Sabi ng Department of Tourism, merong 25 na mga double-decker bus na katulad nito at 50 na mga taxi ang may tatak ng It's More Fun in the Philippines. Itiniming ang kampanya sa panahon ng pagdiriwang ng Diamond Jubilee ni Queen Elizabeth. Panahon ng maraming bisita ang London. Siyempre, talagang proud na proud kasi gusto ko makatulong din tayo kahit paano na ma-promote ang Pilipinas kahit andito tayo. Very proud ako kasi galing siyempre tayo doon at saka kinakatuwa namin na ipopromote at ipapakita na maganda talaga ang Pilipinas at masaya doon. Ang taxi driver na si Mark Akers, Briton man, proud daw na dala ng kanyang taxi ang It's More Fun in the Philippines campaign. Kahit daw siya gustong pumunta sa Pilipinas. Well, I always like to see a happy, smiley face, and somewhere I know the people in the Philippines are lovely and friendly and smiley. So we're the same in London. It's the same, you know, to be friendly. We welcome people from all over the world, and that's why I always put my thumbs up. And You look like a happy guy I love it. I love it. Mamaya rin ay tutulak na si Pangulong Aquino sa Amerika para makipagpulong kay US President Barack Obama sa Washington. Ipinagtanggol naman ng palasyo ang 87 milyong pisong gastos para sa biyahe sa Europa at Amerika ng Pangulo. We only have 56 personnel there, including the President. Secretary Wolfgang, who was scheduled to join, decided not to join. So there are only 56 personnel involved in the expense. So that is fairly reasonable compared to past administrations. We find that 87 is reasonable, and that can be defended. Mula rito sa London, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Sa iba pa ring balita, tataas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Hunyo. Kung magkano ang madaragdag sa inyong electric bill, alamin sa report ng saksing si Bernadette Reyes. Pagkatapos ng gasto sa balik-eskwela ng mga apo, ang dagdag 54 centavos kada kilowatt-hour na singil sa kuryente naman ang pinoproblema ngayon ni Aling Lourdes. Sa mga tulad niya kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan, posibleng umabot sa 108 pesos ang kabuuang itataas sa singil sa kanyang electric bill ngayong Hunyo. Electric fan namin kailangan pag matutulog lang. Tsaka yung rip namin kailangan hindi bukas-sara para hindi makonsumo ng kuryente. Pati mga commercial establishment sa pool ng dagdag singil. Pag hindi na po ginagamit yung mga PC, pinapatay po namin. Paliwanag ng Meralco, tumaas ang generation charge dahil sa mahal na kuryenteng binili nila sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM nitong Mayo. Nasira kasi ang suwal at pagbilaw plant na gumagamit ng mas murang coal. Kaya kumukuha sila ng kuryente mula sa Limay at Malaya plant na pinatatakbo ng mas mahal na langis. Nabawasan yung paggamit ng hydro plants dahil nga summer na. At nabawasan din yung paggamit ng mga coal plants dahil they were on outage maintenance. Ngayong pumasok na ang tag-ulan, inaasang bababa na rin ang pagkonsumo sa kuryente. Pero para lalo pang maipababa ang inyong electric bill ngayong buwan ng Hunyo, maging wais sa paggamit ng ilaw at mga appliances. I-unplug ang mga appliance at i-off ang mga ilaw kung hindi ginagamit. Mas mainam din daw magplansya sa gabi kung kailan mas mura ang kuryente. Masinop na paggamit sa ating mga household appliances, making sure they are in good condition. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.